Ngayong episode, subaybayan nyo ang Agri sa Agri Adventure sa Mindanao. Mag-uumpisa ang ating biyahe sa Gensan, kung saan makikilala natin ang isang eel farmer at masasabi ko ng pangalawa sa pinakamalinis na setup ang kanyang farm dahil hindi sila gumagamit ng RAS system. Mula sa mga bukal ang tubig, kaya naman napakalinis at masigla ang kanyang mga alagang eel. Since 2005 pa siyang nagsimula sa negosyo ng pagbebenta ng eel for local market at for export na rin. Sa halos 2 dekada na niyang pagbebenta ng eel, pinag-ipunan, pinag-aralan at pinaghandaan na makapagpatayo ng sariling eel farm. At labis na ikinasaya ng kanyang mga regular buyers. Sa episode na ito, matututunan natin kung ano ba ang mga requirements sa pagtatayo ng isang eel farm. Don't forget to like and subscribe. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na kay Kuya Jay, Agri sa Agri. Siya nga pala, ako po si Habib Yasser Sahi Sapayani. Yun, nandito po tayo ngayon sa YJS Eel Aqua Farm. Nag-grow out kami ng eel, ng glass eel, pinapalaki po namin. Itong eel business, sir, nagsimula ako noon 2005. May naging kaibigan ako na isang Koreano. At yung isang kaibigan niya naghahanap ng glass eel. At doon na nagsimula po yung pag-business namin ng eel. Pero kailangan talaga, sir, na dapat pag-aralan talaga siya. Hindi kung eel lang siya is eel na po yan. Hindi. Marami pong ori ang eel. Sa Pilipinas, mas kilala ng karamihan ang yellow eel. Ito ay nakukuha sa mga palayan, sa mga ilog tabang at tinawag pa nilang peste dahil nakakasira ito at bumubutas ng mga palayan, irrigation, fish ponds at napakabilis ding dumami. Ang bicolor at marmorata naman ay galing sa dagat. Nahuhuli ang mga glass eel or fingerlings nito sa dagat at inaalagaan sa mga eel farms para palakihin dahil sa mataas na demand nito sa mga Japanese, Chinese, Korean at Taiwanese cuisine. Ang pagkain nito sa Japan ay pinaniniwalaang dagdag na lakas ng mga kalalakihan. Since 2022, ang value ng global market ay 4,362 million US dollars at tataas pa sa halagang 5,318 million US dollars sa taong 2028 dahil sa paglago ng eel farm industry sa buong mundo. Dalawa lang po yung minamarket namin. Yun na yung Anguilla bicolor. Yung pangalawa po yung Anguilla marmorata. Yung sa lasa naman, halos pareho silang masarap. Pero yung pagkaiba sa meat ng Anguilla bicolor at Anguilla marmorata, mas malambot kasi yung Anguilla bicolor at saka wala siyang tinik. Yung marmorata naman po, matinik po siya na klaseng eel. Kung sa glass eel pa siya, ma-identify namin siya kung bicolor siya, Anguilla bicolor at saka yung Anguilla marmorata sa buntot. Kagaya po yung ito. Yan, dyan po natin ma-identify kung anong species po yan siya. Yan lang po yung common mga nakikita natin. Halo-halo yung market ng marmorata at saka, at saka bicolor. Meron mga Vietnamese, gusto nila ng mga marmorata. Pero karamihan po, bicolor talaga yung, yung demand. Simula sa Pinas at sa ibang bansa. Na-challenge talaga ako sa marmorata kasi nakapahirap po talaga niya palakihin. So ngayon, parang nagiging unti-unti namin na ma-master kung paano siya i-grow out. Gusto ko siya paabutin ng mga 3 kilos pataas. Usually, ang mga bibilihan siya, mga Chinese restaurant. Gusto nila kasi gagawin nilang soup. Bilang reseller ng eel na halos 2 dekada, may mga panahong nahihirapan na rin siyang makahanap ng supply para sa kanyang mga regular buyers. Kaya naman naisipan ng magpatayo ng sariling farm. Since na yung advantage na nagkaroon ako ng eel farm, hindi na po ako bumibili sa ibang eel farm. Noon yung malakas yung market ng Kuroko, nagkandara pa po ako naghanap ng ng mga Kuroko, ng supply. So ngayon, hindi na po ako ma-short kung meron man naghahanap ng ng Kuroko, sir. Ano nga ba ang proseso at requirements sa pagbebenta ng glass eel?
Sa glass eel po kasi, bago po kami mag-ship out, mag-a-apply muna kami ng LTP sa BIFAR. Tapos, kami po yung shipper. Tapos, sino man yung nag-order sa amin, siya po ilalagay namin na consignee. Tsaka po, i-verify ni BIFAR kung registered sila. So, once registered, i-issuehan kami ng LTP. Yun yung ipapakita namin sa airport dito sa Jensan. Tsaka po, marirelease naman ng buyer namin sa Luzon or kahit saang parte ng Pilipinas. Sa buyer naman po, kailangan register din sila ni BIFAR. Meron silang farm kasi sa pagkakaalam ko po, once na-receive nila yung eel fry, kinabukasan parang pinupuntahan sila ni BIFAR para i-verify kung nandoon talaga sa farm nila yung isda. Tama. Para maiwasan po kasi yung smuggling ng eel fry. Dahil sa talamak na panghuhuli at pag-e-export ng glass eel, noong May 2012, ipinagbawal na ng BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pag-e-export ng glass eel o nakilalang DALARA para maprotektahan ang ating natural resources. Ang pagbabawal nito ay Administrative Order Number 242. Ang paglabag nito ay 8 taong pagkakakulong at kukumpiskahin ang mga nahuling glass eel at kakansilahin ang fishing and export permit. So ito isa sa pinaka-importante, sir, no? Opo. Sa isang aquaculture system, kailangan meron tayong ganito, sir. Opo. Anong setup ito? Ito, sir, noon, yung mga farm ng mga eel, parang wala pa masyado akong nakikita na meron ganito. Pero yung binago na ng BIFAR, yung nasa bagong batas nila sa SSOP, na kailangan talaga magkaroon ng ganito, sir. Anong tawag dito, sir? Parang water treatment to siya, sir, eh. So every time na pinapakain yung eel, so nagde-drain kami, naglilinis kami. So yung pinaka-overflow mo, pag nag-drain ka, dito babagsak lahat. Babagsak lahat. Mga dumi nila, sir. Yung mga pagkain na hindi naubos. O yung mga hindi naubos. So may dito pinaka-kanal ka dito. ito yung itong first block na to, sir. Lahat ng mga waste nila, nasisink siya doon sa sir, sa ilalim. Pagdating dito sa pangalawang blocks, pansin niyo, sir, di ba parang ang linis na ng tubig. Pagdating dito sa pangatlo, malinis na talaga siya, sir. Bago siya darating doon sa ilog. Sa ilog. So malinis na siya. Sa kanal mo na diretso sa ilog. Diretso na sa ilog. Yan. Pero napansin ko, may mga lambat ka na ganito, black net. Para saan yan, sir? Dalawang purpose niyan, sir. Una-una yung para hindi siya masyadong matamaan ng sunlight. Pangalawa, para na rin sa mga ibon. Predator. Yan. May pumapasok ba dito? Wala naman. Wala naman po. Unang-una, sir, dapat yung kalinisan ng farm, walang existing na animals, na ibang hayop, dapat mag-prepare ka ng standard operating procedure. Tapos, isasubmit mo yon sa BIFAR, yung mga requirements nila. Pupuntahan nila yung farm, i-inspect nila yung farm kung approved yung farm ninyo. Tsaka nila i-release yung registration. Tapos, if ever naman na may mga kulang, nagsasuggest din naman si BIFAR kung paano i-comply, tsaka naman mag-i-inspect sila ulit hanggang sa mapasa yung inspection ng BIFAR. Sa usaping grow out, paano ba ang market niyan sa Pilipinas? Maganda ang market talaga sa Pilipinas sa mga grow out, sir. Lalo na yung mga 250 grams pataas. Okay. Madating sa grow out, talagang nakakaubusan talaga ng stock, sir. Kasi kung sana dahil sa maraming turista pumupunta dito sa atin sa Pilipinas, una-una yung especially yung mga Japanese, sir, mga Koreano. Gusto ko talaga nila yung yung black eel. Yung wala pang batas ang BIFAR, wala pa na iban yung export ng ng glass eel. Nag-export po kami ng glass eel since 2005 hanggang sa naging yung naban na siya. May regulation na. Yung nag-stop na kami. So ang ginagawa namin is local market na lang po kami sa mga eel farming na lang. At ikaganda din yun po, sir. Kasi dito mismo sa atin, sa ngayon, shorted na tayo ng mga ng grow out, ng mga malalaking eel. Kasi ang dami ng demand, dami ng mga foreign restaurant. Kailangan po nila ng mga eel.
namin, sir, is yung experience talaga ni Yash. Kasi siya yung isa sa mga pioneering ng nag-i-eel dito sa Pilipinas. Nag-start siya ng 2005, so hanggang ngayon, marami na siyang kakilalang mga buyers sa iba't ibang bansa. Unang-una, Japan. Tapos Vietnam. Taiwan. Korea, sir, minsan. Oo. So itong area na to, itong particular tank na to para saan? Dito, sir, para sa glass eel. Okay. Kung halimbawa na konti lang po yung isda na dumating sa glass eel, Okay. dito po namin nilalagay. Parang conditioning area mo. Pag bagong dating, Opo, dito namin po nilalagay. meron bang proseso yan? Kuwari, galing sa hunter, no? Sa supplier mo. Ano yung sistema na gagawin mo pag Ang ginagawa namin, sir, syempre, sa farm talaga, sir, required talaga ng BFAR din na yung sanitation process, sir. Okay. Kailangan yung meron chlorine dyan. So lahat ng suppliers, apak muna ng saputs. Okay, sa entrance may sanitation tayo. Sanitation. Merong doon, disinfectant. Disinfectants. Aapakan, no? Tapos diretsa doon sa receiving area. Doon ang pinaka-receiving area Receiving mo. area. Una-una pag nagkaroon ng kagaya ng mga sakit. Pero kaya naman din natin yan i-treat, sir, sila. Pangalawa, sir, pag naubusan ng feeds. Kasi mapipilitan po tayo gumamit ng mga local feeds lang muna. Yung mabigat doon, sir, pag walang market, yung sa Kuroko size. Yun ang pinakamalaking challenge. Hindi kasi siya parang regular yung market ng Kuroko. Pero sa mga 250 grams pataas, stocks lang po yung kulang sa atin. Yung market, nakapalakas po talagang market sa grow out. Kasi pag eel kasi ang pinag-usapan, sir, hindi lang natin pwede pag-usapan yung isang lugar. Halos buong country yata, sir, meron eel. Meron nagfa-farm. So kung season dito sa atin, di season sa kanila, naghahanap po talaga sila ng Kuroko. Kasi may stop yung establishment nila, yung industry nila. So kailangan nila na malagyan yung mga farm nila. So wala silang choice kundi bibili sila sa atin. Pag El Nino, nawawala yung eel. Halos walang makukuha dahil siguro sa tindi ng init ng panahon. Pero sa ibang bansa naman, kung malamig sa kanila, posible meron sila doon. Mag-start siya, sir, sa rainy season. Kaya ng mga June, July, August, September, October, November, ganyan. Tuloy-tuloy po yan siya. Minsan hanggang December, January pa, sir. Pag may labas naman po talaga ng similya, yung mga market malakas din talaga, sir. Kasi yung mga marami na rin na mga nag-eel farming ngayon sa buong Pilipinas. So parang gumaganda yung market, sir, dahil Pilipino na mismo ang mayroon farm. Sila na mismo yung nag-grow out. Mas maganda yung tayo mismo yung mag-grow out ng eel natin dito. Kasi ang dami naman po talaga na market na dito sa ating bansa. Tsaka hindi paris na kaysa yung i-export mo, tapos lalong-lalo na yung minsan kasi nagkakaano sa mortality. Isa yon. Kasi hindi natin nakikita doon. Wala tayo yung pinadala natin eh. So at least pag dito mismo, so alam natin yung status ng business natin, sir. Unang-una, sir, siyempre yung finance. Kasi dapat meron talaga tayong pambili ng feeds. Pang-maintenance sa mga tao natin. Pang-sweldo nila, monthly. Pangalawa, sir, lalo yung tag-init ngayon, walang raw material, walang glass eel na lumalabas. So may mga bakanting tabs tayo na dapat may laman. Nang dahil sa El Nino ngayon, walang glass eel. Isa din yun sa mga problema sa naga-eel farming. Pag wala talagang glass eel na nahuhuli sa sa ilog. Ako namimili lang ako sa mga importer ng feeds sa Manila. Pero medyo may kamahalan, sir. So mabigat talaga siya kasi pag malakas kasi kumain ang eel, lalo na pag grow out tayo. So minsan naubusan siya minsan ng feeds, so hindi pa dumarating yung supply. Pero namamanage naman po namin yan. Nababawi din. Kasi pagdating na ng feeds, gina-cover up namin yung mga lapses ng mga pakain sa kanila. So madali silang nakaka-recover. Kahit papaano, kahit may kamahalan yung feeds natin, nababawi naman po sa market. Nakakaraos din po at nakaka-survive.
Sa mga gustong maging ka-eel farming dito sa Pilipinas, i-try nyo na po mag-engage sa business na to kasi nakapaganda po ng kitaan dito. Tsaka open din naman po ang YJS Eel Aqua Farm para sa mga gustong bumisita dito para just in case bago kayo magsimula, mag-o-ocular muna kayo dito sa aming farm. Don't forget to like and subscribe.